Kagima 13 GM Babaylan 1. Kamusta mga Kagima at welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa mutya ng balite at ang mga taglay nitong mahikagahom, virtudes o kapangyarihan, at paano nga ba ito makukuha ang kanyang sikritong agimat mutya, at paano ang tamang proseso sa pag-aalaga sa ganitong sahing sangkap. Paki-like and subscribe lamang po mga Kagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming salamat po mga Kagimat. Ang baliti ay ilang uri ng puno dito sa atin sa Pilipinas. Ang punong baliti ay isang mga tuhaw na sahing punong kahoy kung matawag namin ito na mga babaylan unom. Dahil sa may kakayahan ng mga ito na tuhaw pagtubo o tumutubo sa iba pang mga punong kahoy. Ang mga ugat nito ay tumutubo ng ilan na nakabitin at kalaunan ay dumadampi sa lupa at umuugat. Ang puno ng baliti ay karaniwang may hindi maayos na hugis, pero mahusay din ng mga ito bilang mga punong lilim at maganda din ito na gawing bonsai. Ang puno ng baliti ay isa sa mga tirahan ng mga supernatural na mga nilalang, katulad ng mga kapre, maligno, mga engkantado at engkantada, tamawo, duwende at marami pang ibang mga taglugar mga Kagimat. Kaya matawag namin ito na mga babaylan unom na isang mariit na sahing punong kahoy. At ang puno na ito ay hindi basta-basta naputulin, lalo na kung ang punong kahoy na ito ay may matanda ng edad mga Kagimat. Dahil sa pinamumugaran na ito ng mga sahit-sahing supernatural na mga nilalang kalupanan, ang baliti ay mayroon ding itong sikritong agimat na tinataglay. At isa na dito mga Kagimat ang kanyang sikritong mutya. Pero hindi din basta-basta na makuha ang ganitong sahing agimat, dahil lang may alam lamang sa pag-aura ang siya makakuha ng ganitong sangkap mga Kagimat. At sa pagkuha ng ganitong agimat, kailangan alam mo ang pagpakot sa nakagabay para maalam na ito ay nasa putian na kapangyarihang virtudes. Pero saan nga ba posibleng makuha o makita ang mutya ng punong kahoy na baliti? Sa aming karanasan bilang antingiros babaylan mga Kagimat, ito ay kusang ibinigay sa iyo ng mga gabay, hinuptanan at surog na mismong nakatira sa punong kahoy ng baliti. Kung ikaw sakali ay mayroon ng mga ito na tagapag-ubay sa pag-anting mga Kagimat, may dyan din na kung swertihin ito ay makukuha sa kanilang mga makalambod na pinasahing sinyalan ng mga ugat at baging mga Kagimat. Ito ay nakalibing at nakaputos sa mismong baging at ugat ng punong baliti at makukuha sa mataas na bahagi ng puno mga Kagimat. Tungkol naman sa may kagahom virtudes o kapangyarihan ng mutya baliti, ito ay may malakas na money magnet, pampaswerte sa negosyo, pampaswerte sa trabaho at pampaswerte sa kabuhayan, pangliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib at mga sakuna, proteksyon sa biyahe. Nagtataglay din ito na may kagahom virtudes sa matibay na proteksyon at depensa laban sa mga masasamang elemento, maligno at iba pang mga taglugar. May pinasahi o kakaiba itong virtudes na maswerteng bugnaan ka o pakitaan ka ng mga agimat sangkap.
Nagpapalakas nito ng abilidad at stratehiya sa panggagamot. May bertudis din sa pampalubag ng mga matitigas na kalooban. May gahom sa kabal at kunat ng katawan na kusang ipatalab sa may tangan ng ganitong sahing sangkapagimat. At may marami pa itong mga sikritong bertudis na tinataglay mga kaagimat, at mismo nga may tangan lamang sa agimat na ito ang siyang makakaalam sa iba pa niyang mahikagahong bertudis na taglay. Tungkol naman sa kung paano ang tamang proseso sa pag-alaga sa ganitong sahing sangkapagimat, pahiran lamang ito ng Divine Oil Aura Babaylan Unom mga kagimat sa araw lamang ng Biyernes. Pero kung sakaling matagal na sa iyo ang sangkapagimat, mutya ng balite, ay kahit sa isang buwan ay kaisang beses mo na lang ito haplasan ng Divine Oil Aura Babaylan Unom mga kagimat. Iwasan lamang na ipahawak o ipakita sa may sahit-sahing mga aurang tao para hindi maglusaw ang taglay niyang may kagahong bertudis. Tungkol naman sa bawal nito ay bawal na dalhin sa may simenteryo. Bawal kang mahakbangan kung suot ang agimat na ito. Bawal makipagtali kung suot ang agimat na ito. Kailangan kunin mo na ito sa katawan bago gawin ang mga pinagbabawal para hindi maglusaw ang taglay niyang may kagahong bertudis. Pero kapag sakaling nakalimutan at nagawa ang mga bawal, ang gagawin lang mga kagimat ay pahiran lamang ito ng Divine Oil Aura Babaylan Unom para manumbalik ang taglay niyang may kagahong bertudis. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyong mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga putiang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib, at likupin ng kabanal-banalang bertudis niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.